Glenn Ipong. Ngayon may dagdag na naman isa. Sinong isa? Tinitingnan ngayon si Vice Governor Mark Cagas. Anak siya ng namatay na governor dati na si Douglas Cagas. At si Mark Cagas, Chan Cagas ay naging Vice Governor din. Naging gobernador din. So ngayon, ang gobernador po sa Davao del Sur ay yung asawa niya na si Yvonne. Tapos siya naman tumakbong Vice Governor. Nanalo, tapos tinanggal kasi nga dahil siya ay sinintensyahan ng Sandigan Bayan sa sala na malversation doon sa kay Janet Napoles. Pero nagkaroon siya ng tinatawag na plea bargaining agreement na imbis na sentensyan siya ng tudo-tudo ay sinintensyan lamang siya ng tinatawag namin prison correctional less than 6 years. Kaya sa plea bargaining niya, so expectedly nagbayad siya daw ng 10 million ata kung hindi ko magkakamali. But i-research natin sa AI kung magkano binayad ni Tata Sal, ni Mark Cagas. In Janet Napoles case. Na-involve siya eh. So, tika, magtatanong tayo sa AI ni Elon Musk, yung Grok. Ah, 12.95 million. Ang magaling talagang AI ni Iko, Gamitin ito yung Grok.ai. Ito yung AI ni Artificial Intelligence ni Elon Musk. So si Mark Douglas Cagas IV paid 12.95 million as part of his plea bargaining agreement in the pork barrel scam case involving Janet Lee Napoles. This amount represented full restitution of the misused property priority development fund, approximately 12 to 13 million channeled to Napoles linked NGOs. Though some reports specify that they diverted PDAF as 7.55 million, in exchange, Cagas pleaded guilty to lesser offense such as fraud against public treasury, failure to render accounts, and falsification, avoiding heavier penalty and malversation charges. He also paid minor fines around 32,000 to 63,000 in total. This is confirmed across multiple Philippine news sources. Okay, ito po si Mark Douglas Cagas. Ito po itinuturo ngayon na tinitingnan na suspect sa pagpatay kay Dudong Bukol. Pero, titingnan nyo kung pwede ba siya maging suspect. Noong gabi, alas 9 ng gabi, pinatay si Dudong Bukol habang nagla-live sa Barangay Testibayo, sa bahay niya, doon sa Digo City, ay may dumaang pula na Innova. Tapos, sa bahay niya, may gate, may bakod, tapos may gate. Sa loob ng bakod, meron siyang Ford, kung hindi ko magkamali, Ford Ranger. So, sa likod ng Ford Ranger, doon siya nagla-live. May lamesa. Pero sa gilid ng Ford Ranger, may bukas na pwede siyang barilin doon. So, nang dumaan yung merong una na naagaw ang atensyon ni Dudong Bukol doon sa matanda na nagpakita sa kanyang live, may binigay na pitaka. Humingi ng tulong kung sino yung may-ari ng pitaka. At binuksan niya, may mga perang laman at may ID. Nakalabas sa ID, tinawag niya pangalan. Habang tinatag niya pangalan, binaril siya. Dumaan naman, habang nagtatawag, dumaan yung pula na Innova at maya-maya pa, binaril siya. Nakaputok. Tapos, ang bodyguard ni Dudong Bukol ay gumanti kung saan ang galing ang putok. Hindi malaman ngayon kung ang bodyguard, kung ang pinaputokan niya ay natamaan o hindi. Pero sa ngayon, pagkatapos nun, mga ilang minuto, dumating na ang pulis sa bahay ni Dudong Bukol, ay naglagay na ng tinatawag na yellow ribbon kasi imbestigahan na. Dumating naman si Vice Governor Mark Douglas Cagas IV. At may bitbit na baril. Nabibit na baril na nagagakan, minumura yung mga pulis. Bakit namatay na si Dudong Bukol? At sumunod pa sa hospital si Mark Douglas Cagas at nang sa loob ng hospital, nagsisigaw na tinuturo na si Nelson Tata-Sala ang bumaril. So ngayon, ang parang nang tinitingnan nga ng investigador, parang sinasamantala na galit si Tata-Sala kay Dudong Bukol. Ilang mga live ni Tata-Sala nang nagsasabi na kung sa Tagalog pa, ay parang may disgusto sa kay Dudong Bukol na nagkaaway sila. Sabi, hindi kayo abutan ng Pasko. Yan sinabi ni Tata-Sala. Pero sa ngayon, ito, mayroong bagong revelasyon. Ang tanong, bakit? Sa panahon
na pagkatapos ng nabaril si Dodong Bukol, bakit nag-execute ng affidavit of loss si Mark Douglas Cagas Deport? Nag-execute siya ng affidavit of loss na nawala ang kanyang baril. Ya? Grabe ha. Siyempre, pag nawala, hindi na makukuha sa kanya para tetestingan. Tetestingin ngayon sa tinatag na ballistic test. Kasi pag tinest mo sa ballistic test, ang bala na nakukuha sa pag-testing ay ikumpara dun sa bala na nakuha sa pumatay kay Dodong Bukol. At ikumpara. Kung pareho ang mga gasgas sa bala na nakuha kay Dodong Bukol at sa bala na ginamit sa pag-testing sa ballistic test, kasi ang testing sa ballistic test, ipaputok mo yung baril andon sa kahoy. Tapos kunin ang kahoy, biyakin kunin ang bala. At ikumpara ang guhit kasi lahat po ng baril ay may kanya-kanyang kanyon. Dumadaan ang bala, umikot ang bala. Pareho ang hugis. Parehong hugis. Kung pare-pareng hugis na galing lang sa iisang baril na yan. So ngayon, ang tanong, bakit nag-execute ng affidavit of loss si Mark Douglas Cagas Deport na siyang Vice Governor ngayon ng Davao del Sur? At tandaan mo, dati binabanatan yan ni Dodong Bukol si Mark Douglas Cagas na gobernador pa at congressman. Kaya nga, nabanatan ito sa Napolis case eh. Binabanatan niya rin ito yung asawa ni Mark Douglas Cagas na si Yvonne Cagas na siyang gobernador ngayon. At binanatan din ni Dodong Bukol dati, ito nag-away sila, nagdurmurahan sila ni Congressman Didi Cagas, na congresswoman. Patungkol ito sa kalsada doon sa Barangay Tres de Mayo na according to him, nakita ko mismo yung video na kung saan nagsasalita si Congresswoman Didi Cagas na ang inyong kapitan ay kapitana doon sa Surigao, hindi sa Digos. Kasi nagminamina sa Surigao. Yan ang binagbabanggit. Ando, nagkataon na doon si Dodong Bukol. Minura niya talaga. Kahit kapitan ka, sabi, teritoryo ko ito, jurisdiction ko ito, barangay ko ito. Ganun katapang si Dodong Bukol. Yung Dodong Bukol po, nagsimula siya, politiko na siya, 17 years old pa lang, nag-SK chairman siya. At nagiging board member siya ng Davao del Sur na probinsya. Being the SK chairman sa buong probinsya. At naging board member din siya, being the president of the Association of Barangay Chairmen sa buong Davao del Sur. Ganun siya kagaling. Malakas ng impluwensya niya. Pagkatapos, kung si Tata Sala yung unang nag-appear, ngayon, nalaman ko ng parang ibang mga detalye na kung saan magkasosyo naman pala sila ng Tata Sala sa negosyo. At ang sinasabing negosyo is TL. So, most likely, hindi sila magpapatayan yan. Kasi magkasosyo sila. So, ano kaya ang dahilan? Ito, lalong gumulo ngayon ng investigasyon. Kasi pumasok sa istorya, ito ko, papakita ko po yung bagong na-discover na issue tungkol sa pagbaril kay Dodong Bukol. Titingnan natin yung bagong papatay. So nakita ninyo? Yan, ang asawa ni Douglas Mark Cagas na si Yvonne Cagas. So ngayon, ang style daw nito ay sudden generosity, na biglang mabait yung mga Cagas, si Mark Cagas. Tapos, true generosity feels comfortable while strategic giving often creates a sense of unease or pressure to reciprocate immediately. So, yun daw diskarte. So, it could be remembered that the wife of Douglas Mark Cagas immediately gave 1 million pesos as reward for the gunman kung sinong mastermind na nagpapatay kay Dodong Bukol. Pero, yun pala, ayon sa kwento ito, sila pala nagpapatay. So, hindi mga sila nakatulong din para mabigyan ng gwardiya na tamang gwardiya si Dodong Bukol. So, yan sinasabi rito. So, yan ang kwento. Kaya tingnan natin, may isa pang basihan, may affidavit of loss na ginawa sa blatter ng pulis si Douglas Mark Cagas na nawala daw ang baril niya. At bakit niya pa sasabihin na nawala ang baril niya? Yan. So, ito ang affidavit of loss niya. At naka-blatter pa. Sinabi niya kung paano nawala. So, ibig sabihin, may nagpa-blatter si Douglas Mark Cagas na nawala ng baril niya na high-powered. A shocking revelation of the police blatter regarding the loss of firearms by Mark Cagas. Kahibulugan ng pagkawala sa mga mahalon at pinagkikwentuhan ngayon, nakakapagtataka itong pagkawala ng mamahalin na di-kalibring armas ni Mark Cagas na diniklaran niya na nawala 3 araw matapos ng pagpatay kay Bukol. Bakit mo tinatago? Ibig sabihin, pag tinatago mo, natatakot ka na may ay patay na rin. Kasi para hindi may tuturo kung sino nagpapatay.
Tapos katakataka naman, kung ako naman tanungin mo, katakataka bakit nandoon kagad si anong parang overacting ang galit ni Mark Cagas. Pumunta siya sa bahay ni Dudong Bukol na nakabitbit ng baril. At nagmumura, nakita niya mga pulis, minura niya mga pulis. So kung minura niya pulis, parang pinapakita niya, pinapabayaan niyo. Dapat siya nagbigay ng gwardiya kung alam lang niya maraming tinitira si Dudong Bukol sa kanyang live stream. Dapat binigyan niya kung talagang mabait siya at kaibigan niya si Dudong Bukol, dapat pinabigyan niya ng mga tao ng mga gwardiya. Di ba? Ang nangyari, hindi. Tapos, ang nakapagtataka, bakit yung baril ni Mark Cagas ay nawala? 3 araw matapos ang babaril si Dudong Bukol ay nawala. Kung nawala, ibig sabihin, hindi mo na matetesting ngayon sa ballistic test kung ikumpara mo baril niya at saka baril na ginamit sa pagpatay kay Dudong Bukol. Malalaman yan kasi tukunin yung balinis, yung bala na pumatay kay Dudong Bukol, ikumpara mo sa bala na naiputok o maipuputok doon sa baril ni Cagas. Yan po ang kwento ng bayan ngayon. So, pasensya na kasi inalat na naman ako, na-hack na naman ako kanina, naputol ang live natin. Anyway, just bear with me. Pagpasensya na. At maraming salamat sa inyo. Paki-like na lang, paki-share. Kahit na madali kahit gabi na, ay nandiyan pa rin kayo, marami pa rin nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat.